Alright! Good afternoon Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well anyways, tuloy-tuloy po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik magabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayan sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos administration sa katagal na bagabayan, akala mga paninira, matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check mo natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At ito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 42 na mga comments. Nandiyan rin po si William Martinez Jr. Meron siyang 13 na mga comments. Enski or Mski Lab. Meron siyang 9 na mga comments. Nandiyan rin po si Alma Dinorico. Meron siyang 9 na mga comments. And Eliza Bueno. Meron siyang 8 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi pong nag-shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Barbara Butler, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin mga kabayan at po mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Emmy Mapalad, Shirley Fernandez from Hong Kong. Nandiyan rin po kasama natin si Antido Norma, Leonardo Steliero, Shane, Beth Hariolni, Elizabeth Habihan. Nandiyan rin po si Jane Mirafuentes MST, Robbie Acosta, Imelda Asherda. Nandiyan rin po si Gerson Uy, Efren Texon, Freddy Madrigal, Jodeline Guzman, and Hudson Noli De Leon. Siyempre mga kababayan ko, huwag natin kakalimutan ating pong mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At siyempre sa ating pong mga kababayan na mga viewers na mga senior citizens, huwag ko natin kakalimutan ating pong mga medicines, ating pong vitamins, at saka stay healthy always. Iwas kayo dun sa mga stress. At saka huwag niyo pong kakalimutan na mag-exercise araw-araw mga kababayan. Treadmill po tayo. Okay? So stay healthy. And also, i-greet natin ang happy birthday. Siyempre, aking pong anak mga kababayan, ang eldest daughter ni Sir Ivan, si Ate Paula. Happy birthday. And also, happy birthday kay Evangeline Malansala na nandyan sa Taguig City. Greetings from Leonardo Malansala. At siyempre, happy birthday po sa lahat ng mga viewers ni Sir Ivan na nag-celebrate ng birthday ngayong araw. Happy birthday. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? DDS, did you miss me? Ang dami na pong nag-message kasi ay ba mga kabayan. Actually, tumawag sa atin mga 7 yata or 8 na tumawag sa atin ng mga viewers. Kasi nga, hinahanap na po nila si Sir Ivan. Well, actually mga kabayan, ganito kasi nangyari. Naalala niyo ba yung nag-live si Sir Ivan doon sa Cebu City? Diba sabi ko doon, during po sa live natin mga kabayan, sabi ko na
bukas, magla-live rin po si Ivan or magbablog ho tayo. Kaya lang may nangyari makahabayan. Kasi nga, kinaumagahan, not feeling well ako eh. Talagang ang sakit po ng aking ulo makahabayan. At saka yung sipon ko na parang, parang sipon na parang tubig makahabayan, talagang tutulo talaga eh. Yung hindi mo mapapigilan, tutulo talaga eh. At saka doon na po nag-upisa ang aking ubo makahabayan. At saka that day also, na supposed to be na mag-live rin po si Ivan, meron kaming nilakad po ng aking asawa makahabayan, relatives niya. So, meron kami punatahan doon sa may Lapu-Lapu. So, yun nga, pag-uwi po na si Ivan, medyo late na at saka masakit na po aking ulo makahabayan, hindi na po nakapag-live si Ivan. I am very, very sorry. And also, nung umuwi na po kami dito po sa Leyte makahabayan, ang hina po ng internet. As in, napakahina po ng internet makahabayan. Naalala nyo ba? Diba? That is 10 o'clock in the evening yata yun na nagtangka po na mag-live si Ivan. Nagtangka talaga. Na mag-live na makahabayan. Diba? Napakahina po ng internet. Talagang loading eh. Talagang naglalag makahabayan. So, nag-decide na lang po si Ivan na tinapos ko na lang po ang aking live makahabayan. So, dinalit ko na lang po. Yun nga, hindi po nakapag-live si Ivan. Sayang nga eh. Ang dami na po mga fake news na kumakalat makahabayan. So, until dumating po si Ivan doon sa Tacloban City. Diba during po sa live ko makahabayan, diba sabi ko na kita-kita lang po tayo doon sa Tacloban kung sino mang makakapunta na mga supporter po ni PBM doon sa Tacloban. So diba pumunta po si Ivan ng makahabayan. Ang hina rin po ng internet ng smart makahabayan. Totoo lang. Parang sabi ko yata, parang sinubotahe yata si Ivan eh. Sinubotahe tayo. Baka siguro yung mga DDS nag-pray na sana hindi na babalik yung Ivan na yun kasi nga fake news peddlers na tayo eh. Sana hindi na makapag-live yun, sana hindi na daw magbablog. Siguro yun ang ginpray ng mga DDS makahabayan. Kaya merong nangyari po sa ating signal. Totoo lang. Ay shoutout nga pala sa Tacloban, sana ayusin nyo naman yung smart signal nyo dyan. Pero yung Globe makahabayan, yung Globe okay naman. Diba, during po sa rally, kung napapansin nyo po na ilan na po mga vlogger na nakapag-live ng makahabayan kasi merong jammer eh. Diba, napansin ko lang parang merong jammer makahabayan. Hindi nakakapag-live yung iba or kami ngang lahat eh. Kasi nga sabi nila makahabayan, gin-record na lang ho nila ang kanilang kuha doon during po sa press con and also during po doon sa rally. Merong nakapag-live na kasama na po natin sila si Nyolo. Kilala ba din si Nyolo? Kasi kasama ko rin po si Nyolo makahabayan. Kasi nga 16, if I'm not mistaken, mga 16 yata kami lahat. Pero hindi lahat vlogger makahabayan. 16 kami lahat na pumunta doon sa Tacloban. Mga vlogger po dyan sa Manila, vlogger po taga Cebu City, and also taga Leyte rin po na vlogger makahabayan. So umattend kami doon sa Alyansa. Diba? Pinost ko yan doon sa Facebook. Actually, very active po si Ivan sa Facebook. At saka, I'm hoping na sana bisitahin nyo rin po yung ating Facebook account na Jeremy TV. Doon po lagi nag-update si Ivan. Lahat po ng mga lakad natin makahabayan. Yes, lahat po ng mga lakad na si Ivan, doon nyo po malalaman. Okay? So, wag nyo na pong sabihin sa mga DDS kasi baka i-stop tayo eh. Lahat ng mga lakad ni Sir Ivan, doon nyo po malalaman. Kaya alam na lang po na some of our viewers kung nasaan si Sir Ivan. Diba? Kung ano ang lakad ni Sir Ivan. For example, dumating na kami doon sa Tacloban makahabayan. So, umattend po ng press con si Sir Ivan. Hindi po tayo nakapag-live kasi nga mahina po yung internet ng smart makahabayan. Swerte lang pong iba yung taga-media. Swerte lang po yung, I think, mga 4 yata sa kasama natin po ng mga vlogger na nakakonect sa Wi-Fi. So sila po yung nakapag-live makahabayan. Si Ivan hindi po nakapag-connect kasi nga marami na pong nag-connect ng Wi-Fi makahabayan. So ang ginawa ko, gin-record ko na lang po. 'Di ba meron tayong upload po yung press ko na nandun si Senator Lacson, si former Senator Lacson, si Tito Soto, nakasama ho namin makahabayan yung slate po ni PBM. Pero hindi po lahat. Nakasama ko si Tito Soto, si Ping Lacson, si Erwin Tolfo, nandun rin po si Abby Binay, and also ito pong si Tolentino makahabayan, si Tol Tolentino. And also si Abalos, nandun rin po makahabayan. So kaya nga, yung upload sa Ivan, pre-recorded yon, hindi yun live makahabayan. So maganda naman kasi ang kanilang topics doon kasi nga very controversial.
Yun po tungkol, ang tanong kasi ng mga media makabayan, yung tungkol po doon sa pagkakaresto ni PRRD, ni Digong. Kung maapektuhan ba yung alyansa ng Bagong Pilipinas or alyansa para sa Bagong Pilipinas, Slate BBM. So yun na nga ang kanilang explanation doon, naapektuhan sila. Kasi nga, di ba, meron pong nabanggit doon, may nabanggit kasi doon na meron dang kakalas, meron dang aalis sa alyansa Team Makabayan. Di ba, nandun po, at saka, if I'm not mistaken, si Ping Lacson yata yung nag-explain doon kung, di ba, siyempre maapektuhan kasi yung iba doon na mga kasama sa Slate po ni BBM, meron pa rin pong simpatya doon kay Digong. Naawa daw kay Digong Makabayan. Alam mo natin yan kung sino sila. 'Di ba? Si Amy Marcos. Also ito pong si Camille Villar. Kasi nga mga Villar Makabayan. Kasi kung maalala ninyo, 'di ba naglabas po ng statement itong pamilya Villar sa pagkakaresto dito ni Digong Makabayan. Alam mo natin yan, 'di ba? Makailang beses na hong sinabi ni Sir Ivan na sila po ay Duterte supporter. Ang mga Villar Makabayan. Alam ho natin yan, di ba? Kaya nga, hindi ko sila inendorso Makabayan. At saka sinabi ko rin po yan, kung ilan lang po doon ang iboboto ni Sir Ivan sa slate po ni PBM. Hindi po lahat Makabayan. Hindi lahat doon, 'di ba? Siyempre alam mo natin kung sino po 'yung nandoon at saka meron po silang history kung kaninong kulay sila na dumapig Makabayan. So alam mo natin 'yan. At saka ang pinaka-highlight doon, ito pong si Amy Marcos. Tingnan nyo, Tacloban Makabayan, taga-Tacloban sila, hindi siya nagpapakita doon sa Tacloban Makabayan. 'Di ba? So ibig sabihin, parang siya ay aalis dito sa alyansa. Pero hindi naman siya kawalan, di ba? Wala naman problema yan eh. Anyways, meron naman tayong ibang iboboto. Like for example, kung gusto niyo pong iboto si Mark Gamboa Makabayan, kasi nga totoo lang, kung isit aside natin ang kanyang pagiging vlogger, nakikita ko kasi ang kanyang plataforma Makabayan. Yung sumagot siya doon sa interview niya sa ABS-CBN Makabayan, yung sa Senate debate yata yun, hindi yung debate, parang basta katanungan yon tungkol sa pagiging Senado or kung ano man ang kanyang plataforma or anong kanyang plano, kung bakit siya tumakbo bilang Senador Makabayan. Maganda po ang kanyang sagot doon. At saka maganda po ang kanyang solusyon kung siya ay magiging Senador Makabayan. Kaya sabi ko, talagang ibubuto ko tong si Mark Gamboa. Okay naman talaga siya eh. Talagang magaling siya Makabayan. So, and the rest, kayo na po ang bahala doon. Okay? So, sino bang nakita doon sa PTV Makabayan? Mukha yata nakita siya sa iba nun eh. Na-spot tayo doon eh. Diba, during sa rally Makabayan, nandun po talaga sa gitna si Sir Ivan. At saka nung lumabas na po itong si Paul Salas, kilala ba natin si Salas Makabayan? Yung performer na naka-white lang po yung ganito. At saka 'di ba, if not mistaken, siya yata yung host doon sa ABS Makabayan. Nakalimutan ko lang kung anong programa yon or anong portion yon na nandoon sa ABS. Siya po yung host do Makabayan. At saka dumaan siya sa gilid ko. So, hindi ko napansin napapunta na pala siya. Hindi ko napansin. Kasi nga, ang ginblog ko do Makabayan, yung crowd. Yung crowd, ang dami talaga. First time ko na experience na nandun sa alyansa na rally Makabayan. Ang dami talaga eh. Talagang mahirapan ka na makapunta doon sa gitna Makabayan. Pero luckily, meron tayong access. Dumaan kami Makabayan, doon po sa parang municipal hall yata yon. Doon kami nakadaan kasi nga may access kami. Mga vlogger, nandun rin po na-meet namin yung presidential staff po ng Marcos admin na taga-amin po Makabayan. Hindi ko na-expect na taga-amin pala siya. Nagulat ako eh. Kasi nung nakita ko doon sa station niya Makabayan, nakita ko sa kanyang ID, presidential staff siya. Pero namukhaan ko siya, taga-amin pala to. So, hindi lang pala siya Ivan na dito Makabayan na kilala sa amin, na nagtatrabaho rin po, or nandun rin po nakasuporta sa Marcos admin Makabayan. So, talagang happy. Talagang happy po siya Ivan na nakita ko siya kasi nga taga-amin eh. Okay, so also, doon rin po, paglabas ko doon sa I'm not sure kung ba ay Capitol or Municipal Hall Makabayan. Basta paglabas ko doon, mismong merong stage Makabayan. Nung stage po nung unang, lumabas po si Andrew E. Doon po yung stage, sa likod ako, dumaan Makabayan. Doon ako lumabas, doon ako dumaan. Na kung saan, nakita ko po yung crowd, ang dami talaga. 70,000 Makabayan.
According po sa taga-Tacloban, more or less 60 to 70,000 katao ang nandun, makabayan. Isipin niyan, ang dami talaga. Kaya nga kapag kayo ay makipagsiksikan doon sa mga tao, talaga pong medyo mahirap, makabayan. So buti na lang, meron kami kasing ibang dinaanan, so merong access kami. Kaya nakapunta si Sir Ivan doon sa gitna, makabayan. Spotted si Sir Ivan eh. At saka meron palang nakita sa atin na viewer natin, makabayan, nag-message sa atin, sabi, Sir Ivan, nakita kita sa live doon sa PTS, sa RTBM. Nakita pala si Ivan sa Alyansa daw na live. O doon nga, kaya lang hindi ko nakakapag-live kasi walang internet si Sir Ivan, makabayan. So I am very very sorry. Pagdating ko dito, iba na naman po. Talagang sinipon, talagang inubo si Sir Ivan, kaya upload na naman po ang aking pre-recorded na naman po aking in-upload kagabi, makabayan. But today, I am back. So, kailangan na pong lumabas uli si Sir Ivan kasi nga ang dami pong mga fake news, makabayan. Talaga pong binagyo ng fake news ang social media. Diba? Grabe talaga eh. Well, tayo, alam ho natin kung ano ang totoo at saka hindi, makabayan. Alam ho natin yan. Marunong ho tayo mag-isip. Marunong ho tayo mag-research. Marunong ho tayo mag-usisa. Hindi tayo kagad-agad po na maniniwala kung ano ang nakikita natin dyan sa Facebook. Kasi maraming trolls, marami rin pong supporters, ang mga DDS na nababakalat sila ng fake news para papabor doon kay Digong. Para marami pong maaawa kay Digong. Diba? Gawain nila yan. Like for example, before tapupunta doon sa ibang mga issues na mga bagong fake news, makabayan, kasi ang dami talaga eh. Diba? Doon pa nga lang sa pagkaka-aresto kay Digong, makabayan, ang dami na dong fake news noon. Diba? Sabi nila na kinidnap daw itong si Digong, makabayan. Diba? Sabi niya, kinidnap daw itong si Digong. And also, napapakalat po sila ng fake news na meron ng TRO, inirelease yung Supreme Court, makabayan, or temporary restraining order para hindi pipigilan yung sinakyan ni Digong papunta doon sa Hague, makabayan. 'Di ba doon sa Netherlands? Ay siya nga pala, mga DDS, ang mga gunggong to, hindi naman yan Netherlands. Yan po Netherlands. Kasi napapansin ko doon sa mga comment or mga captions nila, puro Netherlands eh. Napansin mo rin, makabayan, hindi yan Netherlands. Yan po Netherlands with S. Panginis lang yon. Diba? Wrong spelling yon. So, yun nga, naglabas na ng TRO yung Supreme Court para pipigilan yung pagpunta ni Digong doon sa Netherlands, makabayan. Which is, yan po ay napakalaking fake news. Wala pong inilabas na TRO yung Supreme Court. Sila po ay sinupalpal, makabayan, sinupalpal. At saka, tingnan nyo kung sino yung unang napalabas ng balita niya, makabayan. Mismong abogado ni Digong. Di ba alam mo natin yan? Napost na natin yan doon sa Facebook. Mismong abogado ni Digong ang nagbalita na naglabas na ng TRO ang Supreme Court. Tingnan nyo kung gaano kasinungaling yung maggunggong ni mga kababayan. Kung ano talaga yung kanilang poon, ganoon rin po ang kanilang supporters, mga kababayan. Isipin nyo, abogado, nagsinungaling, mga kababayan. Di ba? Sabi po ng Supreme Court, hindi nila pinayagan na mag-release po ng TRO kasi nga according po sa taga Supreme Court, mga kababayan, 'di ba, wala pong substance ang kanilang explanation or statement po ng grupo ni Digong para pipigilan ang paglipad ni Digong papunta sa Netherlands, mga kababayan. Kulang daw 'yon. At saka hindi daw 'yon may term na ginamit eh, may term na ginamit po yung Supreme Court, mga kababayan, kaya hindi sila pinayagan. 'Di ba? Napahiya na naman sila doon. At saka talagang tinira nila yung Supreme Court, mga kababayan. Tapos sabi pa nga nila, ano nangyayari sa Pilipinas? Bakit daw hindi pinayagan? Bakit daw hindi gin-grant yung TRO? Or bakit daw hindi pinakinggan ng grupo ni General Torre yung TRO, mga kababayan? Wala naman kasing TRO. Gawa-gawa lang po 'yon. Fake news 'yon, 'di ba? Gawa-gawa lang 'yon ng grupo ng DDS para magalit masyado nang magalit yung mga DDS supporter sa gobyerno natin. At lalo na kay PBBM, mga kababayan. 'Di ba? Ginigipit nila or talagang iniipit nila si PBBM. Ano lang ang tawag ng, mga kababayan? Talagang inaakusahan nila si PBBM na planado na daw itong lahat, mga kababayan.
Di ba yan po lagi lang sinasabi, planado daw ito. Tapos sabi pa dito na trinidor daw ni PBBM yung mga Duterte. Kasi nag-promise daw si PBBM na hindi papapasukin yung ICC sa Pilipinas, mga kabayan. Hindi naman talaga pinayagan ni PBBM at hindi po nagkipag-cooperate si PBBM sa ICC. Wala pong ginawa na ganyan si PBBM. Wala pong paglabag sa batas ang ginawa ang presidente natin. Siya na po'y sumunod, mga kabayan. Kasi nga ang ICC pinadaan yun sa Interpol at tayo po ay membro po ng Interpol, mga kabayan. Kaya wala pong betrayal na nangyari doon. Katulad po sa sinabi po ni Senator Bato de la Rosa, mga kabayan, meron ang betrayal na nangyayari, di ba? Gugong talaga eh. Bakit naman siya mabibetray? Hindi naman siya close friend ni PBBM, mga kabayan. Kasi nga ang concept kasi ng betrayal, dapat ikaw po ay allied. Ikaw po ay close friend, mga kabayan. So kapag ang close friend mo ay betray mo, yan talaga masasabi po na betrayal niya, mga kabayan. Pero ito si Bato de la Rosa, hindi naman sila close friend po ni PBBM. 'Di ba? Bakit niya masasabi? Betrayal daw. Gonggong talaga eh. So before tayo pumunta doon sa ibang issue, mga kabayan, sasagutin muna natin itong bungad. 'Di ba yung unang bungad ni Kitty Duterte? Sino si Kitty, Sir Ivan? Yung si Wake and Bake. Hey, totoo ba yun? Wake and Bake? Hey, Wake and Bake, DDS. Hey, 'di ba? Tingnan nyo, ang grabe magmura, mga kabayan. Tapos si Digong, hate na hate niya, I hate drugs. Pero ang kanyang bunso, Wake and Bake, sabog, mga kabayan. Sabog daw eh. Di ba nakita ko doon sa kanyang video, sa kanyang pictures na kumakalat, mga kabayan. Grabe talaga eh, subog na sabog eh. Di ba? Wake and Bake. Yung una kasi niyang account, mga kabayan, yung tinago, I'm not sure kung parang dump account yata ang term yan. Yung parang hindi mo na ginamit or parang gusto mo nang i-close, mga kabayan, yung piniliwala mo na. Diba? Ang tawag dyan is dump account doon sa Instagram, mga kabayan. Pero ang kanyang active account, diba, nanawagan siya na dapat tayo ay paglaban ng Pilipinas. Dapat daw kalusin natin yung sino mang kumukontra sa mga Duterte. Yung ganun, kawawa daw yung Pilipinas, mga kabayan. Pero doon sa kanyang dump account, nandun ang mga ebidensya ng kanyang kalokohan, mga kabayan. Diba? So, I am not sure kung sino naka-open noon, pero nakita ko na lang kasi yung balita doon na kay Christian Gasa, mga kabayan. So, ayaw ko lang pong i-broad masyado kasi alam natin po ang pangyayari niyan. Diba si Christian Gasa po yung unang naglabas po ng kamaritisan, mga kabayan. Pero alam mo natin, si Christian Gasa kapag siya po ay maglalabas ng ganyan po na mga chika-chika, mga kabayan, diba hindi talaga namimimtes o mumintes, natawag to sa Tagalog, namimimtes, tama yan? Diba, hindi talaga pumapalya itong si Christian Gasa, mga kabayan, kapag meron siyang marites. Meron siyang mga, like for example, yung meron siyang pinapatukulan na tao, tas in a statement na hindi mo masyadong magets nung una, mga kabayan, pero kalaunan, malalaman mo na lang na siya pala yung ibig sabihin na Christian Gasa, mga kabayan, di ba? Until makita mo na yung post ng tao na yon, siya yung una. Hanggang yan po ay kumalat, mga kabayan. So, Wake and Bake pala. Di ba? Yung tatay, hate niya ng drugs. Pero yung bunso, abay, mukhang yatang gustong-gusto. Yung DRUGS, mga kabayan. Wake and Bake nga eh. So, bakit natin pag-uusapan itong una? Ang una natin pag-uusapan, ito pong si Kitty Duterte, mga kabayan. Kasi nga, doon pa lang po sa kay Kitty, marami na pong fake news, mga kabayan. Una, di ba sabi niya, naalala niyo ba yung meron siyang post, mga kabayan, i-check ko lang ha, meron siyang post ng una na nandun nakahiga si FPRRD na meron po siyang oxygen, mga kabayan. Naalala ba natin yan? Meron siyang oxygen dito. Pero kung titanahon natin po yung post ng una ni Kitty Duterte, kasi nga nandyan po yung oxygen, nandyan po yung tangke na oxygen, mga kabayan. So hindi natin nakita yung host kung saan yun papunta, mga kabayan. Hindi natin nakita until meron pong nakapag-post yung sa pataas, mga kabayan. Hindi natin sure kung sino nag-post nun. Pero kung malat na picture na yun, nakita natin yung host ni Digong hindi po naka-attach sa tangke ng oxygen, mga kabayan. At saka unang nakapansin yan, isa pong nurse, mga kabayan.
Yes, totoo yan. Isa pong nurse ang unang nakakapansin yan. Na sabi niya doon sa kanyang post, "Uy, bakit hindi to nakatouch sa tangke?" Pero hindi niya gindirect ang kanyang banat doon kay Kitty Makabayan, kundi pinaparinig lang. Sabi niya, "Ay, delikado to. Bakit hindi to nakatouch doon sa tangke?" Yan lang po, Makabayan. So ibig sabihin, hindi talaga nakatouch yung kanyang oxygen at kanyang hose doon sa oxygen, Makabayan, wala. Ibig sabihin, hindi po gumamit ng oxygen itong si Digong. Wala. Kundi ang nangyari ng Makabayan, kadramahan lang ho yun. Para siyempre paglalaroan nila yung damdamin ng kanilang mga supporters, Makabayan. Siyempre, kapag ikaw po ay magdadrama, kapag meron kang di ba may kasabihan tayo, kapag merong sunog, meron talaga yung usok, Makabayan. Di ba may kasabihan tayo? Kaya nga, buti na lang may nakapag-picture sa may upper area, Makabayan, nakita natin hindi nakatouch ang kanyang hose. Okay? So alam nyo ba yon, mga DDS? Di ba? So forward tayo. Di ba ang dami talagang madidibang dito kay Kitty Makabayan kasi nga pa-feeling pa-victim eh. Grabe ang kanilang pa-feeling, pa-victim kay itong si Kitty Duterte, Makabayan. And the next, i-debunk natin yung pagkain. 'Di ba? During daw sa flight, Makabayan, may pinost itong si Kitty. 'Di ba? Sabi niya, nakawawa daw itong si Digong kasi daw 8 hours daw yung flight, ang kinain lang daw ni Digong, Makabayan, is only sandwich. 'Di ba? Alam ba naman natin 'yan? 'Di ba? Yun pong post po ni Kitty, Makabayan. Ang kinain daw ni Digong during sa 8 hours flight from Philippines to Dubai, Makabayan, only one sandwich lang. Sandwich lang, Makabayan. 'Di ba? Dan talaga po ay napaka sinungaling. Imposible 'yan. Kasi nga nakita ho natin doon sa isang video, Makabayan. Hindi ko lang sure kung sino nag-post ng video na 'yon. Nanghingi pa nga itong si Digong ng Coke. Meron siyang pagkain, Makabayan. Asa doon po sa kanyang sinabi, nahingi siya ng Coke. I am sure na plain ho ito na mga kasama natin po ng mga vlogger, 'di ba? So nanghingi po ito si Digong ng Coke. Ibig sabihin wala pong diabetes itong si Digong. At yan po italiwas sa sinasabi ni Bongo na meron lang diabetes itong si Digong, Makabayan. 'Di ba? Bakit siya nanghingi ng Coke? Kasi nga, siyempre, sarap na kasi ang kinain po ni Digong, Makabayan. So, yun nga, nahingi siya ng Coke, Makabayan. 'Di ba? Doon pa nga lang, dibang na itong si Kitty. Pero siyempre, marami kasi mga tanga na mga DDS, binaliwala lang po ng Makabayan. Kasi nga, Duterte. Yun pa rin po ang kanilang pagsisigaw. Kahit marami na pong kasinungalingang ginagawa ang kanilang kaalyado, Makabayan. O, 'di ba? Gunggong talaga eh. So, anyways, Makabayan ko, ipapakita ko muna sa inyo. Ito pong vlog ni Mike Abe. Kasi nga, dito rin po niya nasabi na ito yung mga fake news na ipinapakalat ngayon dito sa social media. For more details, let's watch this. Ito, grabe na ito. Sobra na talaga. Alam ba nyo na apat na fake news ang ginawa nila? Bago lang. Laban sa gobyerno at panlilinlang sa mga Pilipino. Okay? Una, wala daw warrant of arrest kay Duterte. Pangalawa, kidnapping daw. Okay? Pangatlo, meron daw temporary restraining order, TRO, ang Supreme Court. Pati Supreme Court, pineke. At yung isang malala na pamimeke nila, si First Lady Lisa Araneta Marcos daw ay nakulong sa California. Hindi naman totoo. Dahil nandito na. Nung Lunes pa. At walang ganong istorya. Lahat yan ay nanggaling sa kampo ng mga anti-Marcos at mga DDS, mga vlogger o supporters nila. Okay? Sino ba ang nagpakalat ng mga balitang ito? Sila naman talaga eh. Ang makakabahala dito yung fake news na galing na ginawa nila sa Supreme Court. Isipin mo, the Supreme Court, the higher court of the land, na nirespetong institusyon, demokrasya, at mga batas na pinapairal, sila po nagsasabi kung constitutional or unconstitutional ang ating mga batas, paggawa at implementation. Tapos ipepake nila, papalabasin nila merong temporary restraining order at dapat daw huwag lumipad at pigilan si Duterte patungo ng ICC.
Yun naman pala wala. Katunayan, ang desisyon ng Supreme Court ni-reject, binasura. Ibinasura ang petisyon for TRO kasi nga nakaalis na. So yung isang fake na yan, kung ang Supreme Court pinipake na rin itong grupong ito. At kung ang inyo mapapansin doon sa viral na lumabas na sa video, si Attorney Lambino, Raul Lambino, nagsasabing meron TRO. Dapat daw ipigilan, dapat daw tawagan ng control tower para pigilan yung aeroplano. Grabe yan. Isang abogado ang nag-fake news at ang Korte Suprema ang naging biktima at ang Pilipino. Tapos yung issue naman, ito naman si dating sekretary na si Bebot Bello ang nagsabi, walang warrant of arrest. Wala siyang nakitang warrant of arrest. Fake na naman kasi sabi ni General Torre at saka nung Undersecretary T ng DOJ, wala naman dun sa airport at dun sa kung saan isinerve ang warrant of arrest itong si Secretary Bello. Nakarating daw siya sa VIP lounge pero wala naman, hindi dun sa pag-i-issue ng warrant, wala rin. So another fake news. Dalawang abogado ang pinanggalingan. Ayan, tinukoy na natin. Kasi siya yung nagpa-interview sa media na walang warrant of arrest. Illegal ito. Yun naman pala meron. Hindi niya nakita. Paano nga niya makikita? Wala naman siya doon sa area. Nandun siya sa gate ng airport at saka ng nasa airport at saka gate lang ng Port Bonifacio. Wala doon sa lugar kung saan ini-issue ang warrant of arrest, especially doon sa Southlands kung saan ho ginawa ng Interpol at saka ng DOJ at ng PNP. Yan. Okay? Yun nagpalabas naman ang First Lady na si Lisa Araneta Marcos ay nakakulong. Ay di ba sila rin? Na mga DDS vlogger. At yung kanilang mga followers. Grabe. Yung pagpapakalat ng kidnapping. Sino ba nagpakalat nito? Kidnap daw. Ay di ba sila rin? Tsaka si Medeldea, abogado rin. Nandun na sila sa Netherlands. Nagpa-interview pa rin sa media na sinasabing nawawala si Digong. Kinidnap daw from Manila hanggang makarating doon sa ICC at nawawala daw. Hindi naman totoo, nandoon naman. Di ba? Lahat fake eh. Galing sa 3 abogado, ano ba naman yan? Mawalang galang na sa inyong mga abogado, kilala ko pa naman kayo, lalo na yung dalawang niya, si Raul at saka si Bebot Bello. Eh bakit kayo gumagawa ng ganyan? Kawawa naman yung mga taong naniniwala sa inyo. Kawawa naman ang mga Pilipinong nakarinig sa inyo at akala'y totoo. Puro sablay eh. Paano kayo makakakuha ng kakamping matino? Paano kayo paniniwalaan kung ganyan? Napakahalaga ng sinasabi. Napakahalaga ng mga statement. Dapat totoo. Galing sa mga personalidad ng mga abogadong ito at mga supporters nila. Di bali mga troll at saka baser talagang fake news yan. Talagang puro batikos lang alam niya. Pero kayo mga abogado, bakit nanggagaling sa inyo yan? Hindi nyo mapatunayan na walang warrant of arrest. Hindi nyo mapatunayan ng kidnapping. Hindi nyo mapatunayan na may TRO. Katunayan, walang ang TRO. Ang lulupit niyan. Hindi biro yan na inyong mga ginawa. Nilinlang nyo at ginalit nyo ang taong bayan para lang makakuha ka siguro ng suporta. Sa aking opinion, naghahanap ba kayo ng suporta? Paano kayo susuportahan kung ganyan? Fake. Hindi gagalaw ang Estado kung walang warrant of arrest galing sa Interpol na ginamit ng ICC. Okay? Hindi kinidnap at hindi kikidnapin ng gobyerno. Hindi business ng gobyerno ang magkidnap. Ang business ng gobyerno, proteksyonan ang mga Pilipino under the law. Ang trabaho ng Supreme Court tumanggap ng mga petisyon at kanilang susuriin kung karapat-dapat ba ang mga petisyon tulad sa TRO. Walang TRO nilabas, sinabi nyo meron. Wow! Paano yan? Sinong nasira ngayon? Siyempre kayo. Ang kawawa, yung mamamayang naniwala sa inyo. Ang kawawa, yung mga taong nalinlang ninyo. Pero ako, pinaninindigan ko, may pinanghuhugutan tayo kung ano inyong mga pinagsasabi, kinanter natin kung ano ang totoo, sinabi ng PNP, sinabi ng DOJ, sinabi ng gobyerno, lahat mali yung sinabi nila. Na nag-aakusa, tama at merong proseso sinunod ang pamahalaan under President Marcos. Yung galawan ng gobyerno, ng pulis, military, DOJ, under the law at proseso sa rule of law. Ayan. Huwag niyong gamitin ang kahinaan, kahirapan ng mga Pilipino para lang makakuha kayo ng suporta kasi mali yan.
Paano mangingibabaw ang katarungan kung fake news? Paano nyo makukuha ang hustisya kung pinipake nyo ang katotohanan? Tama yung sinabi ni Padre Reyes, umamin na lang, magsisi, lumapit sa Panginoon, magkakaroon ng kaluwagan. Tanggapin ang kaparusahan, tanggapin ang kasalanan, aminin ang lahat, may katahimikan. Tama yun. Pero kung hanggang sa mga panahong ito at hanggang sa huling magsisinungaling, magpabalik ta rin ang sitwasyon, lahat-lahat ibabalik ta rin, gagamit pa ng fake news, tuloy-tuloy ang kasalanan. Tuloy-tuloy ang panlilinlang at hindi maganda yan. Paliit ng paliit ang maniniwala. Pawala ng pawala ang maniniwala. Yan po yung aking observation at opinion, analysis sa nangyayari ito. Don't panic, mga kababayang Pilipino, ang aking mga followers, kayo, subscribers at viewers sa aking mga channel, hindi lang dito sa MA Pinoy TV, pati dito sa Mike Abby Opinions. Maging marunong tayo, maging maingat tayo, mapagsuri sa mga naglalabas sa mga balita, maraming mapaninlang, maraming nanggagamit lang, walang tunay na sakripisyo at pagmamahal at malasakit para sa bansa, para sa bayan at sa katotohanan, especially ang naghahanap ng katarungan ng mga biktima umano. Libo-libo yung biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Yun ang pahalagahan, yun ang bigyan ng proteksyon at hustisya. Hindi yung posibleng gumawa ng pagkakamali ang kinakampihan pa nila. At totoo yun, wala naman talagang pagmamahal sa bansa natin itong mga DDS makaabayan. Wala naman talaga kasi ang iniisip nila, kahit na kasira na kalang ginagawa sa bansa natin, ang iniisip nila kung paano sila magkakapera makaabayan. Kaya nga nilalaro nila ang kalang mga supporters, marami silang ibinabakal po ng fake news kasi doon sila kumikita makaabayan sa pagpapalabas po ng mga fake news. Ibig sabihin, wala silang pakialam sa taong bayan, wala silang malasakit sa bansa natin, ang iniisip nila kung paano sila magkakapera makaabayan. Diba? Nakatawa nga Kaya nga natatawa ako sa mga didis makaabayan. Sabi ko, gunggong to, hindi to nakatulong itong mga taong ito, kundi nakakadagdag pa ito sa problema sa Pilipinas. At saka gusto naman kasi nila na sila dito yung batas makaabayan. At gusto rin po nila na sila lang po dito yung pakikinggan natin. Ayaw nila na paniniwalaan yung explanation ng side natin. Ayaw nila paniniwalaan yung explanation ng gobyerno natin. Kasi sa tingin nila sa gobyerno natin makakabayan at sa lahat po ng mga media, puro bayaran daw. Puro bias daw makakabayan. Pati nga yung Supreme Court, tinitira na rin po na makakabayan, hindi na nila ito pinaniwalaan. O bakit naman sila, kung hindi pala nila pinaniwalaan or ayaw na po nilang paniniwalaan yung Supreme Court makakabayan, bakit sila lumalapit doon? Diba? Bakit sila napafile ng kaso doon makakabayan? Bakit sila humingi ng tulong sa Supreme Court? Kung hindi pala nila pinaniwala makakabayan or ayaw na po nilang paniniwalaan. Diba? Gonggong talaga At meron pang fake news. Ito, kagabi makaabayan. Itong sinabi ni Bongo during po sa kanilang rally doon sa Liwasang yata ito, if I'm not mistaken. Ipaparinig ko sa inyo makaabayan. Ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang tsinelas. Pati tsinelas. Pati tsinelas niya, wala. Nakapaa. Huli namin pag-uusap, nasa eroplano siya. Sabi ni Bingo, Atty. Major Dea, nakapaa siya. O, di ba? Nakapaalan daw si Digo makaabayan. Wala na siyang tsinilas. Wala siyang tsinilas doon. Di ba? Napaka-imposible ho na wala siyang tsinilas. Napaka-imposible ho na siya po ay nakapaa makaabayan. Saan galing si Digong? Di ba galing siya sa Hong Kong? Ibig sabihin ba nakapaalan si Digong doon sa Hong Kong makaabayan? Diba, gunggong talaga Ganon kasinungaling itong grupo ni Digong. Gusto kasi nilang paglalaroan lang po yung damdamin ng kanilang mga followers makaabayan. Ito naman mga DDS, mga ototo, naniwala lang po kaagad. Hindi ginagamit ang kanilang critical thinking. Totoo ba sinasabi ni Bongo? Parang imposible Bakit? Igaling si Digong sa Hong Kong Nung dumating siya sa airport, nakapaa ba si Digong makaabayan? Diba wala dan sinilas? Nakapaa daw. Diba? Gunggong talaga And also makaabayan ko, before taputa doon, pupunta na tayo doon.
kay Efelisa. Because I am very sure na meron kong info na hawak mga kababayan na malamang sa malamang hindi nyo rin po alam o hindi ito nakita po sa ibang vlogger mga kababayan. But for that, isa naman natin, nandyan po si Ella Bisario, Dines Ostunal, Emski Lab, nandyan po si PJ Balls, Valsi, Balls na ba? Valsi, Rodolfo Jornales, Tisali Jus, nandyan po si Glenda Magalong, Maria Leonora Coquillo, si Braga, Rales Carlinga, Evelina Avaca, nandyan po si Nono Vlogs, Charlie Risman, Ate Morin, and Hatso Aspernito. Okay. So, mga kababayan ko, di ba kalat na kalat talaga yung kanilang fake news tungkol kay First Lady? Nung pumutok po yung balita ni mga kababayan, di ba nagpost ako kagad doon sa ating Facebook account kung nasaan itong si First Lady? Kasi ang kanilang ipinakalat, si First Lady daw at saka si PBM, ang una yan, pati po si PBM mga kababayan. Yes, dinamay nila si PBM. Hindi lang po si First Lady. Kalaunan si First Lady lang makabayan. Bakit iniba nila? Kasi nga nung nakita na po ng salita na itong si PBM, di ba, during sa kanyang press con, doon na po na iba ang kanilang captions, ang kanilang sinabi na si First Lady. Noong una, si PBM na po makabayan. Kasama daw itong si PBM. So, ang sinabi nila, si First Lady daw at si PBM na hold daw doon sa US, kinulong daw, under investigation dahil daw sa pagkakamatay yung isang negosyante makabayan, yung sa Rostans Commercial Corporation yata niya, si Paulo Tantoco makabayan. Di ba namatay po si Paulo Tantoco? Pagkamatay po ni Paulo Tantoco makabayan, totoo naman talaga, si First Lady nandun po sa US. Yes, nandun po. Pumunta siya ng Beverly Hills. Basta marami po siyang lugar na pinuntahan mga kababayan. Kasi nga meron siyang event na pinuntahan doon na napaka-importante rin pong kababayan at malaking tulong yun sa bansang Pilipinas. So during po sa pagkamatay po ni Tantoco, abay ang pinunt out kaagad si First Lady mga kababayan. At ang pinakaunang naglabas po ng balita na yan, si Hitad at saka ito pong si Glenchong mga kababayan. Sila pong dalawa, di ba doon po silang live, may breaking news. Ito daw si Lisa Tanas, doon hinold daw ng Amerika kasi daw, isa daw ito sa inimbestigahan ng taga-US tungkol dito sa pagkamatay daw ni Paulo Makabayan. Sa una pa nga, dinamay rin po si PB Makabayan, pero sila po ay napahiya. Una napakalat niyan si Hitad at saka ito si Glenchong. At sana hindi lang po si Hitad ang kakasuhan Makabayan, pati po ito si Glenchong kasi siya po ay sumakay ni Hitad Makabayan. Di ba sumakay itong si Glenchong? So ngayon, ipapakita ko na sa inyo ang kanila pong conversation mga kababayan. Pero siyempre, para meron tayong ebidensya. Pangit naman kasi nagdadala ko dito na wala pong ebidensya mga kababayan. Nandiyan po yung mga DDS na kabantay ho sa atin. For more details, let's watch this. Ito, may breaking news tayo. According to our source, napapasok lang. Attorney Glenn, na si Lisa Marcos ay na-hold dito sa Los Angeles at iniimbestigahan ng polis dahil nga sa dun sa allegedly na namatay na kasama nila sa entourage na allegedly ay illegal na droga ang dahilan. So, Karma sa kanya, Auntie Claire. Karma sa kanya, pinahuli niya si Digong, siya nahuli din sa LA. Investigation daw ngayon, mga palangga, ayon sa ating reliable source, under investigation si Lisa Marcos. Kaya ito, nangyari ito, brother, ito kay PRRD, nirelease lang to kanina, di ba? Yung PRD, nasa kayo na sa... Ito, 7, Learjet. ito, March 7 pa nangyari, yung may namatay dito, na di umano support dito sa drugs, sa overdose. So ngayon, siguro ginawa nila itong paraan para nga mapagpan itong pangyayari dito sa LA. Pero lalabas ang katotohanan. Makakalaboso si Lisa Tanas. Oh, Hitad, lumabas na po yung katotohanan. Nakita na ho natin si Felisa. Nagsalita na nga Di ba, the other day, nandun siya sa Go Negosyo sa Women's Summit 2025 makabayan. Nandun po, nang asar pa nga si Fel na gano'n nag-selfie makabayan. Di ba? And also, nung pumutok po yung issue na yan, nag-post kaagad po si Ivan. Kasi nga nakita ko doon sa kanyang Facebook makabayan, March 8 pa pala, nandito po sa Pilipinas si FL.
Isipin niyo po, March 8 pa, nandito na po si FL sa Pilipinas. So pagka 10 mga kabayan, that is 10 or 11 ba yun, di ba meron siyang event na pinuntahan, siya po ay nag-turn over ng donation sa Girl Scout of the Philippines mga kabayan. Naposa po natin yan, di ba? And then after that, meron siyang kamiting niya yung mga seniors. And after that, meron pa siyang kamiting yung sa Chinese community mga kabayan. And lastly, meron siyang event doon sa Go Negosyo sa Women's Summit 2025 mga kabayan. Saan dong area na yon, na date na yon, na na-hold itong si Felisa? Diba? Napakasunungaling mga kabayan. Tapos sabi pa nga ni Hitad, according to my reliable source, or sources pa nga ang kanyang sinabi, according to my reliable sources, na-hold daw itong si Felisa, inimbesagahan daw ng taga-US kasi daw sangkot dito sa pagkamatay po ng isang kilalang tao mga kabayan. Diba? Sinungaling talaga eh. Ganon sila kagrabe nagpalabas po ng fake news. Pero yan po ay nadibang mga kabayan. Sila po ay napahiya talaga, napahiya silang lahat nung napakita na po si Felisa, nandito siya sa Pilipinas mga kabayan. O, di ba? Nakakatawa naman. And also, ang taga-NBI mga kabayan, meron silang plano na kakasuhan itong si Roque. Kasi 'di ba yung kasagsagan talaga nung inaresto na po itong si Digong, 'di ba siya po ay nanghihikayat ng people power mga kabayan. At the same time, napakalat din po ng fake news itong si Hitad. So plano nitong kakasuhan ng taga-NBI ng cyber libel and also inciting to sedition itong si Hitad at saka itong si Roque Makabayan. For more details, let's watch this. Balikan natin ang report patungkol naman sa inihahandang kaso na inciting to sedition laban kay Attorney Harry Roque. Lumabas siya dito at mag-lead siya. Pumunta siya una sa EDSA at tawagin niya yung mga tao. Nagtatago siya, tapang-tapang niya. Ang laking kabalbalan yan. Yan ang mensahe ni NBI Director Jaime Santiago kay Attorney Harry Roque na imbis na mag-ingay online tungkol sa pag-aklas at pagbuo ng people power, lumabas muna siya sa kanyang pinagtataguan. Sabi ni Santiago, may mga kasong maaaring isampa laban kay Roque, gaya ng inciting to sedition. Dagdag pa niya, hindi dapat magpakampante si Roque dahil alam ng NBI ang kanyang kinaroroonan. Sana malinawan ng isip ng ating mga kababayan na itong mga ganitong klaseng tao hindi sila leader. Mga hunghang yan. I'm sorry sa aking word. Pero nakakagalit. Samantala, iginit din ni Santiago na walang issue sa pagsilbi ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala siya na dumaan sa due process ang pag-aresto kay Duterte at walang naganap na state kidnapping. They have all the remedies. Our Supreme Court, our judicial system is functioning. They have all the remedies. Gawin nila yan. Pero wag nang magtatawag ng people power. Hindi malulutas ang problema sa marahas na pamamaraan. Aniya, kahit walang pisikal na kopya ng warrant, pwedeng arestuhin ang isang akusado basta't alam ng mga otoridad na may warrant ito. Sa huli, nagbabala rin siya na mananagot ang mga vloggers na nagpapakalat ng fake news kaugnay sa issue. Hanapin niyo, sir. Yes, we know na nandun siya, nakabase siya sa Amerika. But then, dito pinapalabas yung kanyang mga fake news, yung mga trolls niya. So, she will be liable here sa Philippines ng inciting to sedition, cyber libel. Bahala siya sa buhay niya. What's your message, sir? Ay, kung tumigil siya, hindi siya nakakasiguro. Akala niya ligtas siya dahil nandun siya sa Amerika. Galit na, hindi lang ang NBI, ang taong bayan, galit na sa kanya. Director, bukod kay Marley, kapag mga naibabala kayo sa ibang vloggers na napapakalat. Yes, yung mga vloggers natin ay huwag niyong gawing katuwaan. Meron naman katuwaan lang eh. No? Huwag niyong gawing katuwaan yung ating social media. Na gumaganda na tayo, digital na tayo, bababuyin mo ang ating social media, ay hindi tama. Kaya yun, sinasabi ko lagi, meron tayong freedom of speech and of expression, but that is not absolute. No? Pagka lumalampas ka na, kailangan ng kalusin. Okay, so ngayon,
Meron na pong binitawan na salita itong si Director ng NBI mga kababayan, si Santiago, na plano niyang kakasuhan itong si Roque, plano niyang kakasuhan itong si Marlica. Tatandaan niya na Sir Ivan, dapat natin siyang i-follow up lagi mga kababayan. Agree ba tayo? Diba? Iba ka makakalimutan eh. Alam mo natin sila, busy yan mga kababayan, dapat sila po ating i-follow up. Baka kasi mangyari po nung una na meron pong kakasuhan doon sa nagpalabas po ng pulboronic video ni PBM, 'di ba? Ano nangyari? 'Di ba wala magkabayan? So dito, wag lang papogi, 'di ba? Wag lang yung paasa. Dapat i-follow up natin magkabayan. Okay ba, Director Santiago ng NBI? I-follow up ka namin kasi sinabi mo na eh. 'Di ba? Dapat gagawin mo 'yan para naman magiging fair. Kasi nga, yan po hindi makakalimutan talaga ng taong bayan kung ano ang ginawa po ni Roque, ano pong ginawa po ni Maharlika at ng mga vlogger na mga fake news peddlers. Dapat sila po ay siseryosohin mga kabayan. Okay, so before tayo mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, i-share ba natin, nandyan po si Jess of Top from Calaba, Laguna. Hi to Jemson, Jameboy, Jeriel at Regine na nandyan sa Mandawi City. Greetings from Rodolfo Randanarbor of Tansa, Cavite. Hi to Nono Vlogs. Nandyan rin po si Happy Thoughts, Happy Life. Hi to Beth Dalaguer, Tatak Balita, PH Kalasag, John Alarcon, Janet Mangulad. Nandiyan rin po si Mary Len Digma, Jerry Forbes, and hi to Mary Flor Espirito, Virginia Eugenio, and hi to Estelita Tarong. At siya nga pala, shout out no sa ating mga kababayan na nandyan sa Tacloban na nagpapicture kay Sir Ivan. Yes, marami rin po mga kababayan. Nagulat nga ako eh. Marami pa lang nakakilala kay Sir Ivan na taga Tacloban. Hindi ko lang sila nakuha ang yung name, makabayan, kasi nabisi na kagad si Sir Ivan eh. Nakalimutan ko lang name. Pero meron na pong isang lumapit sa akin makabayan na nagpa-picture sa atin na idol niya daw si Sir Ivan ng kanyang papa yata yun or papa or lolo ba yun. Nakalimutan ko na eh. Pero shoutout po sa lahat and thank you so much na na-appreciate nyo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? So anyways, again, thank you so much. Makabayan ko, ipapakita ko sa inyo. Ito pong balita sa supalpal ni Atty. Claire dito kay Bato de la Rosa makabayan. Kasi nga 'di ba kung matatandaan natin, itong si Bato de la Rosa, sabi niya nangako daw si PBM sa kanya. Kaya nga nabanggit niya na betrayal to the max ang ginawa daw ng gobyerno o ginawa daw ni PBM sa kanya makabayan. Betrayal to the max talaga. For more details, let's watch this. Sinagot ng Malacanang ang mga alegasyon na trinidor umano ng pamahalaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinabulaanan rin ng palasyo na may pangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay na kanilang kaso sa ICC. Hindi betrayal o pagtatraidor ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang naging pahayag ng palasyo kasunod ng pagtalima ng gobyerno sa Interpol matapos ilabas ang arrest warrant ng ICC laban kay Duterte. Pagsunod lamang anila ito sa nakasaad sa batas. Mas dapat po na ang Pangulo, ang gobyerno ay hindi nagbe-betray sa batas. Hindi siya nagbe-betray kung anong interes ng bansa. Hindi siya dapat nagbe-betray sa mga taong di umanong naging biktima ng EJK. Hindi po pwede na dahil lang po naging kakilala, nakasama po. Kung kailangan managot, dapat managot. Siniguro rin ng pamahalaan na bagaman hawak na ng ICC ang dating Pangulo, obligado pa rin ito sa patas na paglilitis sa dating Pangulo. Gayunman hindi nasagot ng gobyerno ang legal defense ni Duterte. Base po sa RA 9851, bilang Pilipino, hindi lang dahil bilang dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, kailanganin din po natin ng gobyerno na ma-assure po, masigurado natin na nagkakaroon po ng fair trial. Lalong-lalo na po, Pilipino po ang dating Pangulong Duterte. Handa rin daw tumalima ang pamahalaan sakaling maglabas ng freeze order ang ICC, kaugnay ng assets ni Duterte na nakabase sa sariling batas ng Pilipinas. Samantala, sinabi ni Castro na walang nabanggit ang Pangulo sa pangako nito kay Senator Bato de la Rosa na hindi ito gagalawin ng ICC. Pero sakali mang lumabas ang warrant of arrest laban sa mambabatas na idadaan muli sa Interpol, makikipagtulungan pa rin anya ang pamahalaan. Hindi po tayo pwedeng mamili. Wala pong pwedeng special treatment. So kung mangyayari po to sa iba pang mga suspect na may warrant of arrest, basta valid po yung warrant of arrest at ito po ay na-course through the Interpol, gagawin pa rin po natin kung ano po yung dapat gawin ng gobyerno.
Tiwala naman ng palasyo na alam na ni Senate President Cheese Escudero kung ano ang dapat gawin kasunod ng paghingi ng tulong dito ni De La Rosa. Sa paratang naman ni De La Rosa na isa itong demolition job laban sa kanya, giit ng Malacanang. Paano po magiging demolition job kung ito pong kasong to ay na-file na? Hindi pa po panahon ng eleksyon, hindi pa po panahon ni Pangulong Marcos. Samantala naiintindihan din daw ng Malacanang ang naging reaksyon ng pamilya Duterte nang inaaresto ang dating Pangulo. Normal lang daw na ganoon ang kanilang maging damdamin dahil pamilya nila ang sangkot. Pero giit ng palasyo, hindi dapat kalimutan kung saan nag-ugat ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. Sa harap na rin yan ang patuloy na pagpoprotesta ng mga taga-suporta nito. Bakit na pagtutuunan natin ng pansin yung pinagbibintangan na pumatay at nagpapatay? Bakit parang nag-glorify pa natin sa ngayon? Yun ang naaakusahan ng murder and crimes against humanity. Sana po ang taong bayan, buksan naman nila yung isip. Tingnan po nila, ano ang naramdaman ng mga tao, ng pamilya na naging biktima ng EJK. Iginiit naman ng Malacanang na kahit buo pa ang unit team kagaya ng dati, ay pareho pa rin ang magiging aksyon ng pamahalaan sa lumabas na arrest warrant laban kay Duterte. Dahil ito nila ay nakasaad sa batas. Okay, so babalikan na po natin itong si Efelisa Macaabayan kasi may connected doon eh. Tungkol po ito sa ICC. I am very sure na nabasa nyo na po ito Macaabayan. Diba, nung nakita nila yung isa po sa pumirma doon sa warrant of arrest, yung ICC judge Macaabayan, diba alam mo natin kung sino yung pumirma doon Macaabayan. Like for example, ito pong tatlo na mga judge, itong judge na si Socorro Liera, si presiding judge Yola Motok, and also yung judge na si Rain Ganso Macaabayan. So sila po yung judges of ICC Pretrial Chamber 1 na sila po yung nag-issue ng warrant of arrest doon kay Digo Macaabayan. Okay? So na makita po ng mga DDS, itong tatlong judges Macaabayan, itong tatlong judge, na sila po yung pumirma po sa warrant of arrest, abay may napansin sila sa gitna Macaabayan. Napansin nila itong si Yola Motok. Si Yola Motok Macaabayan, naalala kasi ng mga DDS na meron pong post, itong si Katrina yata siya, Katrina Quintas Macaabayan. Itong si Katrina Quintas nakikipag-selfie. Nakikipag-selfie po doon kay Felisa nung time na siya po ay pumunta doon sa Beverly Hills Macaabayan. 'Di ba? So kung papasun natin yung blonde dip yung buhok Macaabayan, kung napapasun natin si Katrina Quintas, dito kasi nalaman ang kanyang totoong pangalan Macaabayan. Kasi 'di ba doon po sa kanyang Instagram, ang kanyang name doon is Cat Key or Cat Q yata. I'm not sure kung paano yung babasahin Macaabayan. Ang Instagram name niya is Cat QA or Key. Pero dito po sa kanyang Facebook account Macaabayan, complete name ang kanyang ginamit, Katrina Roman Quintas. Naalala ba natin ang kanyang purma Macaabayan? At saka yung face po, yung babae rin po doon sa judge. 'Di ba magkakahawig silang dalawa? So kaya nga nasabi po ng mga DDS na sa tingnan nyo, yung fake news na to, sabi nila, so ano expect namin? Nga until September 23, kaya pala parang may mali daw sa proseso Macaabayan. Kasi yung nakasama po ni Efelisa or nakikipag-selfie kay Efelisa, kamukha daw nung judge Macaabayan. So tinignan ko, ito pong si Katrina Motok yata siya, if I'm not mistaken, Katrina Roman Quintas, mahilig pala siya magkikipag-selfie sa mga kilalang tao Macaabayan. Yung mga negosyante doon po sa US or basta kilala po Macaabayan. Kung sino mang mapupuntahan doon sa event na yan, mahilig po siyang magkikipag-selfie. So itong si Roman, siyempre kamukha niya yung judge Macaabayan, so pinagbibintangan kaagad na binayaran daw ng gobyerno natin, binayaran daw ni IFL yung ICC para daw aarestuhin itong si Digo Macaabayan. Diba sabi dito ni Benjon Amora, her reaction after hearing the statement of kidnapping. But this lady thinking of the gold bars the Macaabayan, a reward after fulfilling to stick to the plan like Tuadcom. They stick to the plan to convict FPRRD as agreed with Bongbong Bangag. A $100 million. Isipin nyo, $100 million was paid to ICC to issue the warrant.
a controversial politician from Bicol was dispatched a week before the arrest to deliver the money. So meron daw taga Bicol mga kababayan na pumunta doon sa ICC para daw ibigay yung pera. Taga Bicol. Parang familiar sa atin ha. Yung lagi lang tinitira na taga Bicol mga kababayan. Alam mo natin kung sino po yung taga Bicol. Alam mo natin yan. So sabi nito, the money withdrawn from Netherlands Bank in duffel bags mga kababayan. In duffel bags, isipin nyo, 100 million US dollar ilalagay lang sa duffel bags mga kababayan. Ang dami niyan, di ba? Ang dami ganyan. Tingnan nyo ha, 100 million pesos. Tingnan nyo kung ilang pong duffel bags mga kababayan, 100 million pesos. 100 million US dollar pa, ang dami niya mga kababayan, di ba? Tapos tingnan ba dito, sabi nila, this politician also know in the Hague to monitor ICC stick to the plan. Bongbong Bangag connive with ICC to ipapatigi daw itong si Digong by natural cause of stressful condition. So yun nga ang kanilang ipinapalabas ngayon. Binayaran daw yung ICC, binayaran daw yung mga judges ng ICC para daw itong si Digong aarestuhin mga kababayan. O di ba gunggong talaga eh. Nakabase sila doon sa ipinakita lang na selfie ni Katrina Quintas mga kababayan. Doon sila nakabase kaya daw pinuntahan daw ni Felisa, nandun daw yung bayaran mga kababayan. Di ba gunggong talaga eh. Dapat talaga itong mga DDS na to, dapat kurten to eh. Sarap kurutin makabayan. Sa ba sarap kurutin? Sa gilid ba o dito sa tinga? At saka pitikin yung tinga makabayan. Sumusobra na kasi sila, di ba? Marami kasi silang nauto makabayan. Marami pa naman tayong kababayan na hindi po mahilig po mag-research, hindi mahilig po mag-asisa, di ba? Kung ano lang po nakikita nila dyan sa social media, kung ano po ang kanila nakikita dyan sa Facebook nila, paniniwalaan kaagad makabayan. Kaya nga maraming nauto ang mga DDS kasi nga yung kababayan natin, well, of course, hindi natin sila masisisi kasi hindi sila katiki katulad po natin mga kababayan. Hindi sila ganun po kababad sa social media katulad po natin mga kababayan na kapag may nakikita tayo po na post sa Facebook, hindi kagad tayo po naniniwala, kundi meron tayong tatanungin. For example, si Ivan, alam nyo ba na ilang pong message ang ma-receive ni si Ivan sa isang araw mga kababayan? Kaya nga hindi ko lahat nare-replyan kasi ang dami talaga eh. Isipin nyo po, siguro 120, 140, ang dami talaga mga kababayan. For example, may fake news po, ipapakalat yung DDS. Iko-confirm nila yan kasi Ivan. Sir Ivan, pag-check mo nga to. Kasi nga, kalat na kalat to ngayon eh. Tsaka marami pong naniniwala. Pati daw ang kanilang kapitbahay mga kababayan, naniniwala rin daw. Kaya nga daw silang dalawa, siyempre, nagpag-debate, sa supalpalin niya. So kaya nga to, tumawag siya kay Sir Ivan or kinuntag niya si Sir Ivan para ma-confirm kung ito ba ay fake news or hindi. Pero siyempre, kapag tayo po ay mag-reply mga kababayan, dapat meron niyang kasama po na ebidensya. Kasi nga ayaw ko na magsalita ako na ay fake news yan. Dapat meron pong ebidensya mga kababayan na totoo tayo, di ba? Para kayo po ay makakasagot doon sa tao na yon para inyong sasagutin mga kababayan. Okay? So anyways mga kababayan ko, ipapakita ko naman sa inyo itong nakakatawa. Ito pong nakakatawa kay Bato de la Rosa kasi nga basta tingnan niyo lang po kung sino ang kanyang pinareringgan ng mga kababayan. 'Di ba controversial ngayon tungkol doon kay Hanalet, tungkol doon kay Ipe, 'di ba mga kababayan? Kasi nga si Ipe payak-iyak 'yun eh. At saka meron siyang ginhagi, 'di ba? Payak-iyak. Alam mo natin si Ipe mga kababayan. So ngayon, pinaparinggan ni Bato de la Rosa. For more details, let's hear this. Sabi nila, nakakatakot ang sementeryo dahil merong umiiyak. Pero para sa akin, mas nakakatakot yung walang label. Pero may umiiyak. Isipin ang pag-ibig mo. Di ba? Si Badoy ba yun? Hindi ko lang sure kung sino yung ginhag ni Ipe mga kababayan. And also, may nakita ko na post eh. Nakita ko lang ha. Sa post po ng kasama natin po ng mga vlogger mga kababayan. Yung si Ipe daw at saka si Hanalet. Ito ba yun? Nagtanong lang ako ha. May nakita ako eh. So, makakabahan ko, ipapakita ko rin po sa inyo, itong sinabi, ito nakakatawa talaga, itong sinabi po ni Jack Logan. Kilala ba natin si Jack Logan? Kasi itong si Jack Logan, makakabayan, actually, siya po ay, I'm not sure kung siya ba Dilawan or hindi. Di ba, nagpaplano po yung mga DDS
Sila po ay napaplano ng people power mga kababayan at makailang beses na po silang nagtangkang mag-people power at makailang beses na po silang nanawagan po ng hihikayat ng taong bayan na lalabas na pupunta doon sa EDSA para mag-people power. Nag-success ba sila? Hanggang ngayon mga kababayan. Diba wala? Bakit? Ito explanation po ni Jack Logan kung bakit hindi talaga magtatagumpay ang people power sa panahon natin ngayon. For more details, let's hear this. So, bibigyan ko kayo ng idea kung bakit hindi na mag-work ang people power sa panahon ngayon. Noong people power 1, ang tumawag sa taong bayan, si Cardinal Sin. Then, sumunod ang mga estudyante at ordinaryong tao. Noong people power 2, nandun ako, si Cardinal Sin ulit. Then, mga schools, mga elite, mga aktivista, and a lot of people from the north. Ngayon, si Harry Roque, mga vloggers, at iba pang mga supporters group. Walang estudyante, walang aktivista, walang masa. Hindi rin natin alam kung sino ang pakikinggan. So ang problema, kalat-kalat, hindi unified. So take my advice. Come up with a strategy na magsasama-sama kayo sa isang lugar. Yung kahit hindi ka panalig, sasama. Pero wag sa EDSA. Matraffic. Marami namang ibang lugar. Meow, meow. O diba, pang-aasar yun? Hindi talaga po mag-work ang kanilang people power na hinahangal mga kabayan kasi hanggang nadalan sila sa social media, di ba? Labasa tayo, punta doon sa EDSA. Ilan lang po doon? Langaw. Dila lang nga mga kabayan. Kasi karamihan po sa taong bayan, majority po sa taong bayan, mga kabayan, hindi na po naniniwala sa kanila. Totoo naman talaga yan eh. Hindi na po naniniwala sa kanilang mga kabayan. Kasi nga nalaman na po ng taong bayan kung ano ang kanilang pakay dito. Kung ano talaga ang kanilang gustong mangyari mga kabayan. Sila po ay hungry for power ang mga DDS. Diba? Na-realize na ho yan ng karamihan po ng taong bayan. Kaya hindi sila lumalabas mga kabayan. Hanggang social media lang. Yes, social media lang. Ingay ng ingay, napakaingay nila, napapalabas po ng fake news, nabigay po si Petsa doon kay Digong, hanggang social media lang po sila. But in reality mga kabayan, sa totoong nangyayari, iilan lang po sila. Diba? Kaya nga hindi lang mabubuo yung people power, wala silang kapit. Ayaw sa kanila yung pinklawan. Ayaw sa kanila sumama yung simbahan. Ayaw sa kanila sumama yung AFP, PNP, iba pang grupo mga kabayan. Lalong-lalo na yung mga anti-Duterte. Lalong-lalo na mga kabayan. Diba mas marami pa nga yung naglabasan po na nagrally na anti-Duterte mga kabayan. Pero yung mga rally nila ngayon na simpatya na doon kay Digong, bring home PRRD daw, na kanila pong sinasabi na, na parang pre-rally yata yun ang kanilang binanggit mga kabayan. Pre-rally, tas ginamit nila yung maraming tao, ganun pa rin yung sa Planet Shaker mga kabayan. Tas merong bago mga kabayan. I am sure na nakita nyo po ito. Maraming tao makabayan. Tapos kung tinanong kasi yan at chinek ko yung makabayan, kung ano ba talaga ang source ito. Kasi nga nakita ko doon sa comment na, kasi alam na alam niya kung saan ito nangyari makabayan. Ito ba yung nangyari doon sa Cebu City? Yes, meron silang nilagay po na caption na pre-rally Cebu City. Bring home PRRD daw. Pero nalaman ito na taga Cebu City makabayan at sila po dito po yung nagdebunk. Itong pangyayari ito during po, I think before po nangyari yung festa doon sa Cebu mga kabayan, yung sinulog, before ito nangyari sa sinulog or during sa sinulog mga kabayan. Kaya nakita ko po yan. Doon nung tinanong ko yan siyempre, meron tong apps na ginagamit mga kabayan kung paano natin makita yung source, like for example, Google Lens. Nakita ko sa GMA News na yan pala ay mga devotees pray as they walk with the image of the Virgin Mary doon January 17, 2025 mga kabayan sa Cebu City. O diba, hindi yan rally para kay Digong. Pero marami pong naoto mga kabayan. Tingnan nyo, grabe no, ang dami sa Cebu City. Ang daming supporter ni Digong. Yun pala, tingnan nyo, fake news mga kabayan. Diba, gonggong talaga eh. So anyways, ipapakita ko rin po sa inyo yung programa ni Kristan mga kabayan. Kasi meron siyang in-interview doon na taga UP na kung saan talagang mapapahiya dito ang mga Duterte,
Lalong-lalo na, ito pong si Kitty Duterte Makabayan. For more details, let's share this. Yung mga kabataan na biktima ng war on Pinatay. drugs. Di ba? Oo. Iba, at least nga to si Duterte na-arrest. Yung iba nga pinatay, wala nga pagkakataon na ma-arrest o kaya at least i-defend yung sarili nila. And as a matter of fact, interesting na banggit mo, nung dinala nga si Duterte sa Villamor Air Base, alam mo kung saan siya nakaupo? That's the presidential chair. Ay. Oo, ganun ka pinagbigyan at comfortable siya. Hindi lang to any particular room. It was the office or the room where the president will go pag dumadaan sila ng Villamor Air Base. Tingin mo ba yung pagpe-play victim ni Kitty Duterte? Saan nanggagaling yun? At bakit sa tingin mo marami pang mga tao na sumusuporta sa mga Duterte? I think she's projecting. No? Marami siyang takes online na siya raw yung victim si Rodrigo Duterte. Pero ang reality, victimizer si Rodrigo Duterte. He's a murderer. His hands are bloodied with the lives of the youth na inend, na natapos dahil sa kanyang bloody war on drugs. So yung kanyang pinanggagalingan, it's actually the opposite. Yung mga victims' narratives ay lahat ng mga namatay noong bloody war on drugs. That's what, 30,000 Filipinos. Tas ilan yung family members na naiwan nila? Ilan yung mga classmates, yung friends nila na nakita na lang bigla on the news or even nakahandusa yung kanilang neighbor, duguan, yung kanilang dugo dumadanak sa lansangan. That's millions of Filipinos na affected. No? Yun yung totoong victims' narratives and hindi yung kay Kitty Duterte. Alam mo, that's so good na binabanggit mo itong mga to kasi nga nakakalimutan ng mga tao kung sino ba talaga yung totoong biktima dito. Yung mga tao ngayon na nagsasabi naman na yung PNP natin ay abusado na at hindi na daw tama yung nangyayari ngayon sa ating bansa at lumalala na daw yung pagkalat ng droga ulit at krimen mataas daw ngayon. Ano masasabi niyo doon? Ako, mas ma-attribute ko again yung fault kay Rodrigo Duterte. If we remember the height of the pandemic or years before, merong mga drug lords na na-identify. Diba? Pero ano yung ginagawa ni Rodrigo Duterte? Hindi naman niya ini-issue ng warrant of arrest, wala namang announcements of greater investigation laban sa kanila. What happened? They go scot-free. Yep. Diba? Napoprotektahan sila. He goes against yung pushers, yung as in desperate for money, na walang mapuntahan na iba dahil mataas yung presyo ng bigas, ng bilihin. Wala silang bahay. The state has failed them because they don't receive the social services, the basic necessities that all of us as humans have a right to. So may ganong desperate measures silang napupuntahan. Ang solution ba dun is patayin na lang silang lahat or we eliminate the problem at the roots. So solve natin yung poverty, di ba? And solve natin yung sources of these drugs, no? Let's go after the drug lords, which he failed to do in his administration. As a matter of fact, naalala niyo yung mga magnetic lifters? Oo, may mga grabe. 3 billion to 6 billion worth of drugs na pikit mata. Parang kasi hindi man lang si Duterte nag-comment doon. Parang Diba? wala siya sinabi. Never siya nagsabi ng bakit nakawala yun. Hanapin niyo kung paano, sino nagpunta. Kasi saan nagpunta yung mga drugs. Walang ganun. Tahimik siya sobra. Bigla na lang din nating makikita na he's rubbing shoulders with these drug lords, di ba? A very far cry from what we're expecting from what? The highest official of the land. Yes, so totoo yun. And not only that, yung problema ng taas ng bilihin was actually him that caused it. Yeah. Because of his pag-utang. Dahil before Duterte came into power, the national debt was only at 5 trillion. By the time he left, it was at 13. Sinabi pa niya na dahil sa pandemya daw. Yeah, and Pharmaly scandal was also a thing, no? Kung saan nagkaroon ng manufacturing of needs for face shields and then magkaroon ng manufacturing of limited supply of kung saan magagaling yung face masks, face shields. Ang naging result doon is sobrang gumanansya
yung mga may monopoly ng nagbenta ng gantong limited supply kuno for a particular time. ng mga dayuhan. Yeah, oo. Hindi man lang Evolved, Pilipino. diba? Oo, okay. So, okay, I have a question. Naalala ko lang pala recently, nakita ko kanina lang, nakita ko yung video pala yung kay General Torre na sinasabi niya, hihilain ko yan. Ano sa tingin mo? Did he abuse his authority, General Torre? Sa bahagi natin, no, naniniwala tayo sa maximum tolerance na ginagawa ng PNP dapat. So, in all instances ay dapat sa paggamit ng use of force, they don't until na parang meron ng obstruction of justice that's happening, no? And even then, we have to give due respect to the rights of the citizens na kaharap nila. Iba syempre yung power dynamics dun eh. Kung police, military, may training yan, may physical training, may literal arms. No? Yes. Ang citizens, they're just citizens. So, may ganong principle na dapat upheld, no? Pero in this case, kung makikita natin, no, na parang insistent, makulit na nariyan, pero hindi naman talaga ina-abuse si Duterte, wala namang paghihilang ginagawa sa kanya. He is being guided gently nga eh. This is in stark contrast na ako, marami akong nakasalumuhang activist. I'm an activist, no? Kung i-treat ng police, as in literally, kung makahila ng shirt, nakaka-tear ng mga clothing, natatanggalan ng glasses, etc. And even, kahit anong sigaw namin na, tigil yan, hindi naman ginagawa, hindi naman kami pinapakinggan. Compare doon sa video na lumabas, no? Parang, wala ngang ganong klaseng nangyayari. May nakita ngang, I'm not sure if nakita mo na yung picture ni Kitty Duterte, yung Yes. may dalawang butas sa kanyang shirt, no? Kung again, i-compare natin sa many youth, no, na binalutan ng tape sa ulo, 'di ba? Binalutan ng tape, pinusasan, tapos naglagay ng karatula na wag tularan, pusher ako, even though that's not true. Yun yung pagkawala ng pride na sinusukli sa atin na mga mamamayang Pilipino na lahat tayo naninirahan. We're going about on our lives, but now we have to live with this oppressive policy of war on drugs, war on dissent ni Rodrigo Duterte. Ako, I'm relieved, no, that there's justice. Finally. It's starting now. Pero naalala ko lang din nung day na yon. Hindi ako nagse-celebrate kasi naalala ko lahat ng nangyari. Lahat ng, meron akong mga friends na namatay during the war on drugs, the war on dissent. No? They didn't deserve yung fate na yon na just because they're voicing out the truth of the experiences of the youth, of the people. Marami actually na biktima ni Rodrigo Duterte. Lawyers were killed. Yes. Journalists were killed. No? Indigenous peoples, environmental defenders. All of that ay victims ni Rodrigo Duterte. So, nung na-relive ko lahat yung mga instances na yon, mabigat sa puso talaga yung everyday yun yung kaharap mo. And only now, 10 years, 9 years later, do we get justice. I'm relieved, pero mabigat. And I hope na ang kabataan, no, we're all okay kahit papaano. So, magdamayan tayo during this time, pero tuloy pa rin ang laban. Napansin mo ba that mga kabataan ba natin ngayon ay mas marami ba sumusuporta kay Duterte at nabubudol pa ba niya? O kaya mas marami ngayon ay nagigising na? Actually, mas marami ang nagigising, no, in my opinion. Dahil actually, yung opinion na to, hindi naman to hinigop lang sa hangin. Bilang kabataan party list, no, it's a campaign trail. We go around schools, we go around communities. We ask yung kabataan ano ba yung issues na pakiramdam nila. And even, ano yung appreciation nila ng mga nagdaang administrasyon tungkol dito sa paano na-address yung issues nila, no? Actually, yung kanila, no, the past administrations, no, whether Marcos, whether Duterte, mahirap pa rin ang buhay ng kabataan. Mahal pa rin ang edukasyon, mahal yung presyo ng bilihin, etc. So, sa amin, and tatanong namin, no, bakit? Ano bang pagtingin nyo doon kay Duterte nung time niya? May ilan nag-admit naman, no, na, dati binoto ko to, dati supporter ako nito. Pero ngayon, nung nakita ko na
ano yung treatment sa kabataan sa mga Pilipino nung COVID, no? Forcible lockdown, draconian lockdown even. Yung bloody war on drugs, no? And even yung pagrarub niya ng shoulders with foreign powers rather than unahin yung sa Philippines. Magigising ang kabataan. Kasi meron kaming paniniwala, may pinag-aaralan kami kung paano ba dapat gumalaw ang isang, well, not only president, pero citizens. Yes. It's so incompatible to yung parang pinapakita niyang face. So, I'm proud to say na maraming kabataang nagigising. Okay, so any comments, suggestion, kung ano bang masasabi ninyo sa ating mga topics ngayong araw mga kababayan, please feel free to comment dyan sa baba. And also, kung ano ang gusto niyo po na pag-uusapan natin sa ating next vlog mga kababayan. Okay, so anyways, kasama rin po natin si Percy Shalana, Helda Baldovino Pita, nandiyan rin po si Felisa Liano, Emerald Jiminay, Gorgunya Angala, Nida Ichhaka, Alicia League, nandiyan rin po si Leticia Dizon, Carlo Coscolowela, nandiyan rin po si Abraham Yanith, Elenita Murakami, Len Gaben, John Bambaro, Hangitsu Raquel V. Cacho, Dulog Razaga, nandiyan rin po si Derek Erwina Argilles, Rica Noses, Joliet Sunakawa, Apple Nash, Jeremiah Siguerero, i-shoutout natin si Annabel Hoson, Felicitas Manibog, JRN, Bonho Chan, and hi to London, Charlie. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. And before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo dahil sa biyaya ng buhay at pag-iral sa umagang ito. Maraming salamat dahil di mo kami pinabayaan sa nakalipas na buong magdamag. Dalangin namin sa iyo na tulungan mo kaming magkaroon ng pusong mapagpakumbaba at mapagpasalamat sa maraming biyaya mo para sa amin. Akayin mo kami sa maayos at payapang buhay sa buong araw na ito. Ingatan at pangalagaan mo kami sa aming buhay, paglalakbay, lalo na yaong higit na nangangailangan. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.